Hello guys! So gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo kung bakit kapag nagpunta ka dito sa Singapore is kapag OFW ka or domestic helper yung in-applyan mo, bakit 7 kilogram lang yung kailangan na dalhin mo na gamit mo. So karamihan ganon talaga, 7 kilograms lang talaga. Paghandaan ninyo na ganun talaga yung ah, limit ng gamit na kailangan nating dalhin kasi kapag nagtrabaho ka na dito, may binibigay naman sila na day off. Magde-day off ka lalo na kapag natapos na yung salary deduction mo. And then, um, kapag nagtrabaho ka na kasi dito is wash and wear yung gamit mo, yung damit mo. Kapag ka maghapon, pagkatapos mong magtrabaho, edi magsha-shower ka na ganun, pwede mo nang labahan yung sinuot mo. Ganyan. And then, kapag nakakalabas ka na, pwede ka na rin mamili ng mga gamit mo sa labas. Ang importante na dadalhin ninyo kapag nagpunta na kayo dito sa Singapore, kahit kahit 3 pieces lang, 3 pairs na damit pambahay. Tapos, kahit 2 pairs lang na damit na panlabas. Ang damihan nyo ng na dalhin na damit is um, yung mga damit natin pang loob. Yun dapat kahit mga 5 pares na pantaas at saka 5 pares na para sa baba. Yung mga underwears natin, ganyan, yung mga bras natin, ganyan. Yun ang dapat na pinaka-importante na dalhin natin. Kasi nga may monthly period tayo and then mahilig tayong mag-shower, maligo, ganyan, di ba? So yun ang pinaka-importante. And then hindi natin alam kung ano ba yung ugali ng magiging amo na mararatnan natin. Magdala kayo ng sarili ninyong toiletries. Kahit yung pwede nyo nang gamitin ng isang buwan. Katulad ng mga napkin, ganyan. Yung mga toothpaste, toothbrush, o mahilig kayong kahit yung maliliit mga 60 ml lang na mga lotion, ganyan. So, yun ang pinaka-importante na dapat ninyong maging baggage, ilagay sa baggage ninyo. Ano pa ba? Kasi kapag nagdala kayo ng maraming gamit, tapos nagsobra yung gamit ninyo, pagdating pa lang ninyo sa NAIA Airport, tatanggalin lahat ng excess na gamit ninyo. Lalo na kapag binili pa ninyo yan sa Manila. Sayang na sayang yung mga gastos nyo guys. At sayang na sayang yung mga gamit nyo kapag nasa NAIA Airport na kayo. Kasi tatanggalin nyo lahat yan at maiiwan lahat yan sa airport. Yung iba nga dati, yung mga kasamahan ko, ang ginawa nila is pinagpatong-patong lahat nila yung mga damit nila. Kasi nga 'di ba, sobra-sobra yung mga gamit nila na dinala nila, sobrang dami. So ang ginawa nila, pinagpatong-patong lahat nila yung mga damit nila para lang makuha nila at walang maiwan sa mga gamit nila. Karamihan din sa mga naging kasama ko talaga is iniwan talaga yung mga gamit sa NAIA. Kaya dapat sundin na lang natin yung sasabihin ng agency natin na kung 7 kilograms yung dapat ninyong dalhin, yun lang dapat yung dapat ninyong dalhin. And pinaka-importante guys is yung mga underwears natin. Yun ang pinaka-importante kasi maliliit lang ang mga bahay dito and then may chance naman tayo na maka-day off. So, kung ano yung mga gusto natin, yung mga bagay na mahalaga sa atin, is dito natin mabibili. Singapore man yan or Malaysia. Guys, makakalabas at makakalabas tayo. Makakaipon at makakaipon din tayo ng mga gamit natin. Pero, hindi na galing sa Pilipinas. Siyempre, mga gamit na at galing na dito. Wag na wag kayong magdadala ng mga matutulis na bagay, ha? Yung
yung mga neighbor natin dyan, yung mga, ano pa ba, yung mga nail cutter natin dyan. So, wag na wag tayong magdadala kasi kapag na-detect yan, mismo sa baggage area, hindi lang maantala yung time mo na papasok. Baka maiwanan ka pa sa flight mo kapag nangyari yon. Sa bagay, bago naman tayo mag-flight is binibigyan naman tayo ng mga guidance ng ating mga agency kung ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin. So, sundin natin sila guys kasi para din naman sa kapakanan natin yung ibibigay at sasabihin ng ating mga ahensya. So, God bless us all guys. Sana pala rin din kayo na magkaroon ng mabuting mga amo and maging patient lang tayo, okay?